hindi nga nila alam kung ano yung nilalaman ng MOA. Ang gusto lang daw nila, kapayapaan upang makapag-farm sila at makapag-aral yung kanilang mga anak. Disrupted ngayon ang mga pag-aaral ng mga bata. Parang stop ang buhay ngayon doon sa Mindanao. O kasi nandun sila sa evacuation centers. Although may mga ilan na bumalik, marami pa rin ang natatakot at marami hindi rin makabalik kasi walang bahay, nasunog yung bahay. At ang mga kawawa rito, yung mga bata. Oo, may mga nakausap din ang researchers ng Amnesty International na mga bata. At nagkaroon nga daw ng isang announcement paminsan na parang, naku, baka walang pasok kasi hindi tayo sigurado hinggil sa safety sa mga eskwelahan, no? So, parang karapatan ng mga bata ang makapag-aral. Karapatan din nila na maging safe doon sa mga paaralan. Okay. So, both sides dapat talagang gawin ang mga aksyon na hindi makaka-apekto at makakatake sa civilians. Yung isang usapin na binigyan namin ng pansin dun sa isang statement na nirelease namin ay yung tungkol dun sa pagbubuo at pagbibigay ng armas sa mga civilian volunteer organization. Yes. Kami ay concerned dyan. Director ng Amnesty International of the Philippines, dito medyo kabado tayo dyan lahat Parang, sa tingin nyo ba, tama itong mangyayari na ito? Parang mas lalong gugulo yata, di ba? Alam mo, tingin namin talaga baka lalong gugulo. Kasi alam namin na siyempre nandun at concerned sa kanilang proteksyon ang mga civilians. At ang mga local governments ay concerned din sa proteksyon ng mga civilians. Pero kami sa Amnesty International, we believe na responsibilidad ng ating gobyerno na bigyan ng proteksyon ang civilians. So, kasi ang ating mga pulis, ang ating mga military, may training na ina-undergo yung mga yan. Matagal na training, di ba? At in fact, kahit na natanggap na sila na military or police, meron uling mga susunod pang training. Kasi kailangan nila alam yung batas ng human rights, alam nila yung batas ng international humanitarian law, alam nila kung anong ginagawa ng peace and order officer, at na naiba dun sa talagang parang pang-gera. So, hindi po pwedeng basta mag-armas dahil magaling bumaril. No? Hindi po pwede yan dahil, naku, magkakagulo. Sa Rwanda, alam naman natin yung nagkagulo noon doon, yung mga Hutus at saka mga Tutsis. Talagang ang daming mga sibilyan, pati mga kabataan na inaarmasan. At nagkaroon ng mga massacre dyan. Yun ang isang problema At natin. ayaw nating magkaroon ng ganyang problema dito sa ating bansa. Ang kailangan talaga is kalma. At yung rational na pag-iisip, no? Yung MOA, gusto nga natin na balikan talaga ng gobyerno at saka ng MILF, pero ilabas din sana nila sa isang public newspaper para ma-download talaga yan makuha at mabasa ng mga tao para hindi nagkakaroon ng confusion. Karaniwan kasi nagkakaroon ng gulo kung wala tayong nakikita. Talagang parang printed na papel na ito pala yun. Kung sasabihin, i-interpret ng isang tao ganito, pero mali naman, it will sow confusion. And nagkakaroon ng tails and heads o nababawasan ng tenga. Mga ganon, di ba? Ang istorya. At humahaba yung pag nangyari, chismis na nangyayari. Chismis na yan, di ba? Alam naman natin, magkapit-bahay lang kung minsan isang istorya aabot hanggang nagsasabunutan kung minsan nagkakapatayan pa dahil lang sa maling akala. So, Doktora, ngayon sa sitwasyon natin, sa tingin ninyo, tatagal pa ba itong kaguluhan na nangyayari dyan sa Mindanao? Sa pag-aanalisa ng Amnesty International, o sa tingin ninyo?
alam mo, dekada na itong 4 na dekada ba? 60s pa yan nagsimula yung gulo, no? So, 2008 na ngayon, ano? Mahaba-haba na rin yan at kailangan talaga natin ng respite or rest from such kinds of gulo. Kasi 'di ba, naalala ang mga civilian doon, sabi nga nila yung mga nag-evacuate doon sa Pikit, ang banggit nila, naku, 4 na beses na po kami nagpakwit. Meron pang ang social worker doon, sabi ng researchers, naku, naka-6 na evacuation na yung tinulungan ko. Sabi niya, parang ayaw na natin yan, kaya balik sana sa negotiating table at mag-usap. So siguro, Doktora, nasa inyo yung pagkakataon na manawagan tayo sa ating mga mamamayan, yung sa MILF, at saka sa ating pamahalan, kung ano yung pwedeng mangyari para matapos sa itong kaguluhan. Nasa inyo po ang pagkakataon, Doktora Aurora Paurong ng Amnesty International Philippines. Nasa inyo po yung mikropono ngayon. Okay. Maraming salamat, Fe, at sa ating mga tagapakinig at nabigyan tayo ng pagkakataon ng magbigay ng ganitong panawagan. Ang Amnesty International Philippines ay nananawagan sa lahat, sa gobyerno natin, sa MILF, sa mamamayan, kay Muslim, kay Kristiyano, lumad, bata't matanda. Pag-aralan po nating mabuti kung ano yung nilalaman ng MOA. Unang-una, mahalaga, sana ilabas yan ng gobyerno, ano ba talaga yung real Memorandum of Agreement. Kasi sabi nga nila noon parang ang real Memorandum of Agreement ay naiiba dun sa alam nila. Sana ilabas na talaga ng gobyerno yan. Tapos pag-aralan ng lahat at magkaroon ng kalma. Pag-aralan din siguro ang history. Ang alam natin, may mga ilang historians sa Mindanao na nakakaalam ng history natin mula pa nung 1300s. So pinag-aralan nila yan. Pati sana yung mga ganyang pag-aaral ay mailabas sa ating mga dyaryo upang magkaroon ng complete information ang mamamayan at magkaroon ng kanya-kanyang refleksyon para matigil na rin yung gulo. Sabi nga ng mga nakausap ng mga researchers ng Amnesty International sa Pikit, gusto nila ng kalinaw, kapayapaan, upang sila ay makapagtanim at makapag-aral ang kanilang mga anak. Totoong doon sa